Iimbestigahan na rin ng Senado ang submersible drone na may Chinese markings na nadiskubre sa karagatan ng Masbate. Sa ngayon, under forensic investigation pa ng AFP ang nasabing drone. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Hindi ipinagwawalang bahala ng Philippine Navy ang banta ng narecover na submersible drone sa Masbate. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kasalukuyan ng isinasailalim sa forensic analysis ang drone. Anya, aabuti ng 6 hanggang 8 linggo ang pagsusuri dito, kabilang ang physical structure, technical specification at electric component nito. Posibleng commercially manufactured ito. May haba na 3.5 meters at timbang na 94 kilograms. Posibleng air launch ang submersible drone o galing sa isang mothership. Base sa kulay nitong dilaw, pula at matingkad na orange, kalimitang ginagamit raw ito sa scientific research o tracking. Pero hindi isinasantabi ng Philippine Navy ang posibilidad na may military purpose ito. May Chinese markings din ang drone. This type of equipment are designed to gather bathymetric data or data that pertain to the depth of water, the salinity, the temperature. In today's world, that information crisscrosses different dimensions. What is useful for academic purposes, for commercial purposes, for scientific research, also has military applications. Dagdag pa ni Trinidad, hindi ito ang unang pagkakataon na may narecover na mga ganitong uri ng device sa ating karagatan. Noong August ay may nakuha rin na ganito sa Northern Islands. May bahagi naman ng isa pang drone ang itinurn over din ng mga mangingisda sa Philippine Navy noong September. Lahat ng ito ay sinusuri nila ngayon para makumpirma kung saan galing at ano ang layunin ng mga ito sa karagatan ng Pilipinas. I would like to highlight and to commend our fisher folks who were alert enough to notice this particular submersible drone in the waters of Masbate. They reported on PNP, hence the Philippine Navy and the AFP came into the picture. Yung ating mga fisher folks are a indispensable part of the CADC. Maraming salamat sa agarang pagbigay ng aksyon nila. And I would like to tell them that ipagpatuloy nyo ang pagmamasid sa ating karagatan sapagkat kasama kayo upang manatiling ligtas at protektahan yung ating karagatan. Lumalabas din sa ilang espekulasyon na ang purpose di umano ng drone ay para i-map out ang lugar dahil ang Masbate ay nasa bungad ng San Bernardino Strait na strategic at importanteng daluyan o access sa Pacific Ocean papasok sa ating arkipelago. Maglulunsad naman ang investigasyon ng Senado tungkol dito. Naghainan ng resolusyon si Senator Francis Tolentino. Nais niyang tanungin ng Foreign Affairs Department kung may permit mula sa coastal states ang pag-deploy ng drone. Wala pa akong alam. Kasi meron posibilidad na 100% sure galing ito sa isang mothership. Yung mothership na yon nasa loob ng ating karagatan. Subalit, meron din posibilidad na ito ay deactivated na at naanod na lamang. So, malaki rin ang posibilidad na hindi talaga sa San Pascual ito nilunsad. Maaring sa ibang lugar, deactivated na, naanod na lang sa ilalim. Bukas naman daw ang AFP dito. The Philippine Navy and the AFP for that matter as a whole is willing to support any legislative activity or action in furtherance of developing the AFP's capabilities. Pero paglilinaw ng Philippine Navy, ang espekulasyon ay hindi katumbas ng ebidensya. Nananatili rin umanong on top of the situation ng AFP at seryoso ang kanilang mga ginagawang hakbang kaugnay dito. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Iligal ang presensya ng dambuhalang barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Giit ng Philippine Navy, labag sa International Tribunal ruling ang pagpasok ng tinaguriang monster ship ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Nagpadala na ang Navy ng air and sea assets para i-monitor ang kilos ng Chinese vessel. Nakatutok din ang Philippine Coast Guard at ang Malacanang sa sitwasyon. Review it with concern. So, ganito yan. So far,
we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. So, china-challenge yan. If you look at the YouTube channel, makikita ninyo where there were many occasions na china-challenge ng ating mga Coast Guard vessels yung kanila. Meron ding counter-challenge yung Coast Guard ng China. But it all works well in the end kasi nothing confrontational happens. So, maaaring projection ng issue dito. But I'm not going to say anything more because that's a matter of operation, no?